Namulat sa layo si Krisia, subalit salat naman sa atensyon mula sa kanyang mga magulang. Dahil dito, naghanap siya ng atensyon sa labas ng bahay. Sa isang iglap ay ninakaw ng sakit ang marangyan nilang buhay. Walang trabaho ang daddy mo. Ako rin walang trabaho. Dahil ako mag-aalaga sa daddy mo. Kailangan mong magtrabaho para makatulong. Tumayo si Krisia bilang responsabling anak. Napagod siya, kaya naman hinanap niyang muli ang saya sa piling ng alak at barkada. Lingid sa kanyang kaalaman, ang gabing iyon ay hakbang sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Nakita ko na lang na lalaki, nakapatong siya sa akin. So, wala pa rin ako sa wisyo kung bakit siya nakapatong. At the same time, so, parang naalimpungatan ako. The next time na nalala ko na lang is nakahiga ako dun sa banyo, na wala akong saplot, tapos nakabukas yung pinto. Pero hindi pa rin nag-sink in sa akin ano nangyari. Hanggang sa mapagtantunan niyang ginahasa nga siya. Na-realize ko na ang dumi-dumi ko, anong ginawa sa akin. I felt like worthless, para akong basahan na alam mo yun, na ginamit. Etong sakit na to, hindi ko kaya. It has to end. Subalit sa halip na katapusan at kawalang pag-asa, nagpakatatag si Krisia. Napag-decide kami na mag-file kami ng case dito sa lalaki. So parang hindi ako natatakot kasi dito ako lumaki sa UAE. Sa panahong ito, may nag-imbita naman kay Krisia sa simbahan. I just went dun sa kwarto and then dun ako lumuhod at umiyak na and repented to the Lord na lahat ng ginawa ko. And now, I am accepting you as my Lord, my Savior, my King. Ikaw muli yung maghari sa buhay ko. I felt the mercy, the love of God talaga fell onto me. So, nung naramdaman ko yun, excited na ako. Sabi ko, Lord, anong gusto mong gawin ko? At sinabi niya, patawarin ng lalaki. Look into his eyes. Sumunod si Krisia sa sinabi ng Panginoon sa kanya at sa kanyang pagtingin sa mata ng lalaki, napatawad nga niya ang taong sumira ng kanyang dangal. Subalit makalipas ang 1 taon ay nabaligtad ang mga pangyayari sa hatol ng kasong rape na kanyang isinampa. Kasi nabaligtad na ako. So I am not the victim anymore. I am the second accused. Ang naging kaso ko po, hindi na siya rape. Ang naging kaso ko is boyfriend case. And this boyfriend case, sa Dubai lang siya because of Sharia law. Yun yung mga, alam mo, yung mga hindi kasal na nagsasama. So sa kanila bawal kasi yun. Sa kabila ng madilim na bahaging ito ng kanyang buhay, naging daan yon upang maibahagi sa kapwa preso ang pagmamahal ng Panginoon. Patuloy niyang pinanghawakan ang sinabi sa kanya ng Panginoon. 1 Corinthians 9:15-27 about Paul saying that I will preach, sabi ni Paul, I will preach the gospel voluntarily. Sabi niya gano'n. Sabi niya, sa mga Hudyo, magpapaka-Hudyo ko para ma-share ko yung gospel. Kahit sa mga mahihirap, magpapakahirap ako para ma-share ko yung gospel. 1 buwan ang nagdaan at nakalaya si Krisia, kaya naman bumalik na siya ng Pilipinas. Dahil sa labis na pag-aalala sa kalusugan ng ama, nailihim niya dito ang mapait niyang karanasan sa loob ng 2 taon. Upang ganap na makalaya sa bilanggo ng nakaraan, naglakas loob siyang harapin ang ama at ilahad ang katotohanan. Anak, though hindi ka showy, pero alam ko, nararamdaman ko kung gaano mo kami kamahal. And may nangyari sa akin, Daddy, sa isang party, may naglagay sa inumin ko, hindi ko na siya didetalye, pero Daddy, na-rape ako. Na-rape siya? Pinagkatiwalaan ko. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. At sa kabila ng lahat ng naramdaman ko na kahit kahihiyan, niligtas ako ni Lord sa kamatayan dahil naalala mo, sabay tayo umiinom ng gamot noon nung may sakit ka. Ayun, ininom ko lahat yun. Importante, buhay yung anak natin, ito siya sa tabi natin. Diba? Ganyan tayo ang ng Diyos. Diba?
Ang ganap na kalayaang tinatamasa ni Krisha ngayon ay ibinabahagi rin niya sa mga taong nasa kulungan. Ako na syempre na nakaranas din noon na magbigay at magpahayag ng may pag-asa pa, na hindi huli ang lahat, na hindi natatapos sa rehas ang buhay mo. Kung hindi, natatapos yung buhay mo dahil sinuko mo sa Panginoon. Gaano man kasakit, gaano man kadilim ang isang bahagi ng buhay na tinahak ni Krisha, nagliwanag yon sa piling ng Panginoong Hesukristo. All throughout na napagdaanan ko, hindi ako natakot kasi alam kong may Ama akong nahawak-hawak ako, na kailanman hindi ako iiwan hanggang sa loob ng kulungan. Hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan.